Hello everyone! Welcome to Invested Lifestyle. Ang video natin today ay very special dahil meron tayong very special guest. Ang name niya ay si Cabo. So may bago tayong family member sa Invested Lifestyle. Dahil iyak siya ng iyak, gusto daw niyang kasama dito sa camera. So welcome! Welcome! Say welcome, Cabo! Welcome! In my opinion, gumawa sila ng sarili nilang video at ayaw nila ng discussion dahil hindi ako makakaribat, hindi ako makakapag-ask ng mga questions. So, parang ganun din yung mga, kung pagsamasamahin nyo yung mga videos ng IMG, parang ginawa na lang nila tong summary. 'Di ba, Cabo? Ayan, oo daw, sabi ni Cabo. So, eto nga pa lang si Mr. Money Doctor. Yung profile niya, I don't know if that's him talaga, pero yung isa niyang profile is kasama sa mga nagpetition na tanggalin ako sa trabaho. Isa siya sa mga profiles that attack my workplace Facebook page. Dito, syempre, very positive. Wala daw negativity, pero ang ginagawa pala nila behind the scenes is they're suing their critics and they're petitioning them to get fired. Alam na natin, since di pa rin ako naaaresto, di pa rin ako nakukulong, at may trabaho pa rin ako, they did not succeed. So, yeah, it's a system for losers. Let's see, panoorin na natin. Sa kahit na anong bagay, kung anong hinahanap mo, iyon ang makikita mo at magiging buhay mo. Kung negative ang hinahanap mo, negative din ang makikita mo at magiging miserable ang buhay mo. Pero kung positive ang hinahanap mo, positive din ang makikita mo at magiging maliwalas at maganda ang buhay mo. Sa video nito, ipapakita ko paano ka matutulungan ng IMG iangat ang buhay ng pamilya mo at makamit ang mga pangarap mo. Babaliin ko din ang maling impresyon tungkol sa IMG. I'm Dr. Jaime Lorenzo, your money doctor and a grateful IMG member since 2005, helping you create a healthier financial life. Cabo doesn't like it. Okay, so ang sabi dito, halika Cabo, paliwanag natin. So ang sabi dito ni Mr. Money Doctor is kung negative daw yung hinahanap mo, magiging loser ka or something like that. And kaya daw kailangan positive ka lagi. So yung mga MLM, yun yung mga gusto lagi nilang iparating sa inyo dahil they thrive sa hope. At syempre, kapag positive ka, anong mangyayari sa'yo? Magiging reckless ka. Kung hindi natin kailangan ng negativity, bakit pa natin kailangan ng seatbelt, 'di ba? Bakit hindi na lang tayo mag-drive ng walang seatbelt? We have to be positive na hindi tayo maaksidente. At bakit kailangan pa natin warning signs sa mga products? Dahil ba negative tayo? Hindi. We need warning. So, ang tingin ko sa akin, sa sarili ko dito sa YouTube, pwede akong seatbelt ng YouTube. Kasi sa kahit anong bagay, kung puro positive ka lang, doon ka maluloko, doon ka maaksidente, dahil hindi mo iniisip yung safety. Number one tool talaga yan ng mga MLM, toxic positivity. Forever grateful ako kay Dr. Titiu. She was my classmate in med school. Dahil in-invite niya ako sa IMG 16 years ago, natuto ako at pamilya ko paano magtipid, paano ang tamang formula ng pag-iipon, paano makaiwas sa utang, paano mag-invest sa stock market and mutual funds, and how to build a solid financial foundation. Dahil sa IMG, nabut ko ang mga pangarap ko. Sabi niya, dahil daw sa IMG, utang niya yung natuto siyang pag-invest, whatever. Gusto ko lang din sabihin na hindi lang sa IMG mo matututunan yan. Matututunan mo rin yan sa mga iba't ibang tao. At maganda rin yung nag-aaral ka sa iba't ibang tao. Hindi lang yung sa isang organization ka nag-aaral. At nakikita nyo ba yung mga award niya dyan? Actually, galing lahat yan sa IMG. Dahil ganyan talaga ang mga MLM. Bibigyan ka ng award. Naalala ko sa WFG, yung kamag-anak ko, meron siyang most improved. As in, talagang basta maka-award lang. Kadalasan ng mga members nila pwedeng hindi successful sa mga trabaho nila. Hindi naman lahat, pero most of them, hindi sila na-appreciate sa trabaho nila. So, yun ang binibigay ng mga MLM. Kapag nasa MLM ka, kahit na anong gawin mo, usually, bibigyan ka nila ng mga award. At, syempre, yung ego mo nasa-stroke. Kaya, gusto mo laging magstay sa MLM. Sabi rin niya, 16 years ago. So, of course, kumita na siya kasi 16 years ago siya nasa IMG. So,
ibig sabihin, isa siya sa mga nauna. Right? So, ano pa ba yung mga sinasabi niya? Oh, nakita nyo ba yung ladder ng IMG? May problema ako doon kasi nauuna pa yung insurance kaysa sa emergency fund. Dapat mauuna yung emergency fund para lang naman sa akin. It's in my opinion that you have to have an emergency fund first dahil kung wala kang emergency fund, kapag nag-insurance ka agad, paano pag nawalan ka ng trabaho? Wala kang pambayad ng premium. So, mapapasulang yung mga insurance mo. So, I don't know why. Well, actually, I know why they put that like below, like sa mga foundation, bakit kailangan unahin mo yung insurance? Dahil nagbebenta sila ng insurance. Diba, Kabo? Yun, kahit si Kabo alam yun. Pero natawa talaga ako. Nagalit si Kabo. Sa, palitan mo na daw yung intro mo, Mr. Money Doctor. Tingnan mo, tahimik ng baby ko nung wala na yung mo. Play na natin. IMG stands for International Marketing Group. It started in 2002 and right now, we're the biggest financial education and membership platform in the Philippines today. Our mission is to help create wealth for families, no family left behind. Ito ang aming Global Financial Literacy Movement, 30M by 30, to financially educate 30 million families by year 2030. We believe in IMG that everyone has the right to become wealthy if given the right information and the right platform. Paano ka nga ba matutulungan ng IMG mag-level up sa iyong financial life? Binibigyan tayo ng IMG ng 5 solusyon. 5 E's. First E, education. Sa IMG, mabubusog ka ng financial education. Lagi kong sinasabi na ang kamangmangan sa pananalapi ay sasanhi ng kahirapan. If we are not financially educated, marami tayong kikitain na dadaan lamang sa ating mga palad. Tatanda tayo na walang ipon at maaari tayo mabiktima ng mga scam. So, agree naman ako dyan na kailangan talaga natin ng financial education. At yun nga yung advocacy ko, di ba? Pero, kasi ang problema sa financial education ng IMG ay parang lahat naka-gear towards IMG, affiliates, and products. So, yun nga yung tinatanong ko, is it really for the best interest of the consumer or for the best interest of the company? Which usually is for the best interest of the company. Nandyan yan para gumawa ng pera to make money. Now, there's nothing wrong with that. Ang problema ko lang kasi is yung hindi nila dinidisclose. Lagi silang, oh, we want to help you out, kanyan. Pero sa totoo lang, it's to make money. Like, masasabi mo ba sa akin, you're a financial professional, na for the best interest ng consumer, kung ang fee ng isang fund na binibenta nila ay 2.25%, tapos may back-end fees pa, and then napakapangit ng performance, it's really not like the correct financial education for me. I'm sorry. I don't believe that, and that is my opinion. What are you gonna do? Sue me? Again? You already did that. You'll learn how to manage your hard-earned income, how to make money work for you, and how to build a solid financial foundation. You'll gain access to free ebooks and financial workshops. And you'll be mentored by 3 of the best and probably 3 of the most financially successful registered financial planners in the Philippines today. Gusto ko rin balikan yung sinabi niya kanina na magbabago buhay mo, yayaman ka, matutupad mo pangarap mo. Dito sa FTC, bawal yung mga claims na yun dahil kailangan kapag mag-claim ka na matutupad yung pangarap or na magiging wealthy ka at nagbebenta ka ng mga MLM products or mga insurance products or financial products, you have to have evidence to back it up. At bakit ko sinasabi FTC? Dahil nagre-recruit din sila dito sa US. Kailangan sumunod din sila sa mga batas dito sa US. Kaya bawal yung ginagawa niya dahil that's like deceptive claims. Ang title nito is The Truth About IMG. So, ang sabi niya dito, itong tatlong may-ari ng IMG ay world-renowned financial education. World-renowned. Ano ba ang ibig sabihin ng renowned? Known by a lot of people at famous. So, we can conclude or we can deduce that they are public figures. Pero, ang sinabi sa lawsuit nila, they are private figures. So, ano ba talaga itong tatlong to?
private figures or public figures. According to IMG lawyers, they are private figures. Pero according to IMG din, sa The Truth About IMG, they are public figures. Figure it out, IMG. Figure it out. 7E, execution. Financial education without execution is just entertainment. Knowledge without action is powerless. Wala pa akong kilalang yumaman sa kakaaral o kakanood ng videos or webinar lang. Lahat ng mga kilala kong yumaman ay ang mga gumawa o in-apply ng kanilang natutunan. Sa IMG, hindi ka lang mabubusog sa aral, but you'll have direct access to different investing instruments for you to build a solid financial foundation. IMG is a one-stop shop in the financial industry. Kailangan mo at ng pamilya mo ng short-term and long-term healthcare, may access ka sa Kaiser International. Gusto mong protektahan ang pamilya mo with the most affordable 18-year term insurance in the Philippines today, may access ka kay Manila Bankers Life. Gusto mong mag-invest sa mutual funds with zero loan? Through our partner Ramper Financials, makaka-access tayo sa Fidelity, Atram, Soldivo, BPI Investment Management Inc., Sun Life Asset Management, and First Metro Asset Management of the Metrobank Group. Tama naman yun. E is for execution. So, lagi ko nga sinasabi sa mga videos ko na yung MLM, they tell you some truth. So, they tell you half-truths. Pero yung mga hindi nila sinasabi sa inyo, yun, dun kayo kailangan magduda at kailangan pang mag-research. Sabi niya, education and then execution. So, both of that two is, you can actually achieve it. Pwede mo naman siyang gawin na wala ang IMG. So, bakit pa nga kailangan ng IMG? Wala pa rin ako nakitang yumaman na nagbayad ng recurring fee sa isang financial education membership. Wala pa rin talaga akong nakitang yumaman talaga sa MLM. Yeah, they get a lot of money, pero nauubos din nila na member Syempre yung mga CEO, yun ang yayaman. Tsaka yung mga top earner na nagiging motivational speakers or writers ng mga books. So, sinasabi nga niya na yayaman ka daw, ang execution daw sa IMG is marami silang mga products, mga affiliates, katulad ng Kaiser, which, in my opinion, is the worst health insurance that I've ever seen. At gagawa din ako ng video explaining that. Number 2, ang Most 18, which is also the worst life insurance I've ever seen in my life, that I also will make a video. At baka gawan ko na rin ng video yung Ramper Financials. Dahil it's one of the worst mutual funds that I have ever seen too. So sa IMG, you have financial education na gears to sell you products ng IMG. At number 2, yung execution is bumili rin ng mga products ng IMG. Sabi ko sa video ko before, it's subpar. Pero looking at it deeper, it's one of the worst financial products that I've seen in my life. Mostly dahil sa mga fees at the structure. So, kung tatanungin nyo ako kung meron kayong Kaiser, meron kayong Most 18, tapos yung mutual funds nyo sa Ramper, compared sa mga tao sa labas na nag-i-invest outside IMG, may iwanan talaga kayo ng mga taong nag-i-invest outside IMG, in my opinion. May trade of Abacus Securities. Gusto mong bumili ng condo o house and lot, may access ka kay Ayala Land, BMCI, and SMBC. Kailangan mong kumuha o mag-renew ng car insurance o fire insurance para sa bahay o properties mo, may access ka sa iba't ibang non-life insurance companies. Iba na ahente sa bawat financial need mo, you can become your own money manager in IMG, you can bypass the middleman. Nakakatawa yung sabi niya, if you want to bypass the middleman, actually, yung IMG nga middleman. Yeah, we want to bypass the middleman, so we want to bypass IMG. Lahat ng mga sinasabi niya na naman, pwede mo naman niyang bilhin sa labas. Ngayon, yung mga sinasabi nila na discounts, di ba? I really don't know dahil depende nga yun sa tao. So, hindi naman porke IMG member ka, for example, na pagbibili ka nga ng bahay, is heavily discounted na at much better para sa yun. Kasi syempre, it depends pa rin sa income mo, depends pa rin sa credit score mo. Ngayon, for example, yung sinasabi nila na discount sa kotse, 'di ba?
Nung binasa ko yung IMG, I don't know if they changed it. Meron na siyang set price. So, syempre, mas mababa siya sa MSRP. Pero kung bibili ka rin naman ng kotse, you can always negotiate. Dahil sa lahat ng kotseng binili namin, once we negotiate, mas mababa talaga yung nakukuha namin. Now, kung yun ang mga benefits mo, may discounts ka, syempre, yung mga members mo, yun ang gagamitin, di ba? Yung discount nga nila for a brand new car. Pero kung financial education ng advocacy mo, dapat sinasabi mo sa kanila na okay na yung second hand car. Yung mga members nila, usually hindi pa nga financially literate. So nagsisimula pa lang sila. Kung nagsisimula ka pa lang ayusin yung financial portfolio mo, don't buy a new car. Mag second hand ka muna. Pero yun nga rin nakakapagtaka, bakit kailangan yun nga yung mga discounts nila? It's not really financially sound. Very shady para sa akin yun. Parang SM, gusto mo bumili ng damit, pantalon, sapatos, groceries, appliances, or gadgets? Just go to SM, they've got it all for you. IMG is the SM in the financial industry. Kung napapansin nyo rin sa mga pagsasalita ng mga MLM, hindi lang si Mr. Money Doctor, yung mga pagsasalita ng mga speakers ng mga MLM, sobra namang simple lang ng kailangan nilang sabihin. For example, o katulad ng SM, alam na naman natin yung SM, isa-isahin pa nila yung sapatos, blah, 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 blah. Actually, it's a style ng mga MLM para magkaroon tayo ng information overload. Tapos minsan nakakalimutan ko na actually yung point na sinasabi niya. Dahil nga, ang dami-daming example, parang ang haba-haba na ng tangent. Tapos parang kapag nandun na siya sa conclusion niya, kalimutan ko na, ha? Sige, oo na lang, parang gano'n. Kasi ang sakit talaga sa ulo. So, lagi ginagawa yun dito sa video na to at sa mga MLM. Ano yun? Isang uri ng mental gymnastics. 30. Entrepreneurship. In IMG, you can build a career and a business in the financial industry. You can make more money by sharing our mission, by teaching people how to save and invest the right way and protect their families. Ito na yung MLM part ng IMG na dinideny nila na MLM sila. Pero ito na yung entrepreneurship. Sabi nga nila, di ba, share, magtuturo, teach, or whatever. Basically, that's recruiting. We also have vesting rights. Pwede mo ipamana ang business na build mo sa pamilya mo. MLM is not a business. Isa kang salesman na unpaid salesman. Bakit ko sinabi yun? Dahil kung sarili mong business ng IMG, bakit ka mati-terminate? Dahil marami na akong kilala na na-terminate sa IMG. Marami na akong nakikitang mga MLM na contracts, terms and conditions na pwede ka talaga ma-terminate. Sabi ko, nung nagsisimula pa lang ako, kahit 2,000 extra income lang, ay malaking tulong na. Pandagdag mutual funds din yan. Pandagdag mutual funds na palugi, tapos luging-lugi ka din sa fees. Pero sa IMG, pwede ka kumita 10,000, 20,000, 50,000, eventually 100,000 o 500,000 per month or more. You can make your annual income become your monthly income in IMG. You can make your annual income become your monthly income. Ay bawal na bawal dito. It's considered a deceptive claim, lalong-lalo na nga kung wala kang ebidensya and you can substantiate it. Kung isusumbong natin sila sa FTC, is magkakaroon sila ng fine. Lalong-lalo na if they're doing business here in the US. Pero di po ako nakatapos na pag-aaral, Doc Jaime. Wala din po ako experience sa negosyo. Sa IMG, walang problema. We are a system-driven company, not a personality-driven company. Sundin mo lang ang proven system, you can become successful in IMG. Well, according sa research, yung mga MLMs are a system for losers because most people lose money. So, dahil ang IMG ay sinasabi ko na nga na MLM talaga, it is a system for losers. So, bakit niya sinasabi na, yung mga hindi nakatapos, yung mga okay lang kahit sino? That's a myth. Hindi kahit sino na susunod sa system is yayaman sa IMG or sa kahit anong MLM. Dahil depende yan sa network mo. Depende yan kung nauna ka. Not everybody, unfortunately. So, according to research, again, 99% will lose money in an MLM. Ganun naman talaga in the world of business. If you want to stay small, you don't need to have a system. Kung isang karinderya mo, buksan mo, you can do all by yourself.
ikaw mamamalengke sa madaling araw, ikaw magluluto, ikaw magsiserve. Yan, ang dami na naman niya sinasabi, tapos mamaya mawawala na naman yung train of thought natin. Lahat to, ikaw din ang cashier. But if you want to open 100 restaurants, if you want to build it big, then you've got to have a system. Kung wala kang pera, wala kang capital, susunod ka lang sa system. Sabihin na natin, okay, gusto mong sumunod sa system ng McDonald's. How can you do that system kung wala kang capital at wala kang experience para gawin yung system na yon? Eh di sana kung susunod ka lang sa system, eh di sana lahat na nagtayo na ng empire ng McDonald's. So, it's not about the system. It's about you. At kailangan mo rin ng luck in order to build a business na magsiscale. Kailangan you're solving a problem. Eh kung ang dami-dami nyo, magre-recruit ka pa ng mga taong magsosolve din ng problema nyo, tapos ang papangit pa ng mga products nyo, you will not be rich. So, I don't know what he's talking about. We can dream all we want, but if you don't have the right platform and the right system, we will end up just dreaming. If you join an MLM, sasabihin ko rin sa'yo, katulad ng IMG, you will just end up dreaming. Mangyayari lang yan sa mga CEO ng MLMs. Hindi nga yung mga top earners eh. Gumawa sila ng business opportunity and they created this dream. So, people just keep on dreaming. Sila, they're realizing their dreams dahil they built their own company. So, yung mga MLMs, pinapaniwala nila yung mga tao na this is your own company when it's not. They are unpaid salesmen or unpaid recruiters. 99% of people who joins MLM lose money. Hindi lang kasi yung iba sabi na, naka-ROI na ako. Kailangan bibilangin mo rin yung mga oras na sinayang mo, yung social capital na sinayang mo, yun nga yung mga kaibigan mo na hindi mo na nakakausap dahil nga kinukulit mo sila. Tapos tingin na nila na sa'yo, weird. Yung mga pamasahe mo, yung mga ticket mo sa mga convention, yung mga libro na binili mo para ma-motivate ka, yung mga libro na sinasabi nilang kailangan mong basahin, na pwede mo namang makuha ng libre, yung mga membership mo, yung mga fees na binabayad mo sa mga products nila na ang tataas ng fees. Gaya na lang ni Marvin at Matty Leaño. High school lang ang tinapos ng dalawa. Pero ngayon, Yeah, so, ang ginagawa naman niya dito is, alam na natin yung survivorship bias. So, ang mga pinapakita lang nila sa inyo is yung mga nag-succeed sa IMG. Ewan ko kung totoo ba to dahil di ko naman nakita yung mga financial data nila, 'di ba? Pero, I mean, the question is, can they sustain it? Pwedeng nakakuha sila ng marami ngayong recruit. Pero, kailangan continuous ka pa rin mag-recruit. Dahil dun kumukuha ng pera yung mga MLM recruiting. So, hindi na ito natatapos. Passive income, it's a myth. very successful na sa IMG. Si Shirley San Miguel, dati nakasukat at hindi rin nakatapos ng pag-aaral. Pero ngayon, naikot na ang buong mundo. I doubt it. So, mali na naman yun. Kasi, sabi niya si Shirley daw, naikot na yung buong mundo. Meron tayong list ng mga tao na nakaikot ng buong mundo at wala yung pangalan niya doon. I check. So, this is misleading. Si Andrew at Riely Fabillar, dati OFW sa Dubai, ngayon ay nag-for-good na sa Pilipinas at nakabili na rin ng sariling bahay. Panoorin mo ang 2-episode video ko na ito para mag-discover mo bakit napakagandang business ng IMG. Fourthly, enhanced membership benefits. IMG is the membership platform where we can enjoy 40 plus membership benefits. So, usually, yung mga benefits nila, masasabi ko useless. For me, ewan ko, baka kailangan nyo yan, pero para ng joke para sa akin. In my opinion, IMG. We can invest in mutual funds at zero load or no entry fee. Ano bang ibig sabihin ng zero load? Kapag dumiretso ka nag-invest sa mutual fund companies, every time you top up, they will charge you with 2%. Lagi na sinasabi, zero load mutual fund, zero load mutual fund. Bilang na lang talaga yung mga mutual funds na nakikita ko na merong front load
or magbabayad ka, sinasabi nga nila makakatipid ka 3% or whatever. Pero sa totoo lang naman is lahat ng mutual funds or lahat nga ng index funds na ini-investan ko outside IMG is zero load. Wala naman talaga entry fee. Ang babayaran mo lang is sa index funds is expense ratio, which is usually less than 1%. Tapos, sila, ang hindi nila sinasabi, yung mutual fund nila, zero entry fee. Pero, ang laki-laki naman ng expense ratio nila or management fees. Yun nga yung 2.25% last I checked. Ano ba yung management fee? Every year, sisingilin kayo ng management fee. For example, kung 1 million yung naka-invest, yun ang kakaltas nila, 2.25% of the 1 million. Gumawa ako dito ng chart kung magkano ang matitipid mo for 1 million. Sabihin na natin, naglagay ka lang ng 1 million. Nilagay mo sa isang mutual fund na ang fee ay 2.25% year after year. Sa kabila naman is ilalagay mo sa isang index fund na ang fee lang is 0.50% kung magkano yung mawawala sa'yo. Kung pareho lang yung performance at yung Soldivo fund na tiningnan ko is napakapangit pa ng performance, hindi pa kayang i-beat yung market. But sige, pagbigyan natin for the sake of comparison, kung pareho nga yung performance nila, ang laki pa rin ang malulugi dahil nga sa taas ng fees. Disclaimer lang po, IMG doesn't sell mutual funds. All mutual funds are sold by our good partner, Ramper Financials. So, disclaimer nila is hindi sila nagbebenta ng mutual funds dahil nga yung license nila sa SEC is nagbebenta lang ng insurance. So, ang hindi nila sinasabi dito, yes, IMG does not sell mutual funds. Pero kung titingnan mo yung Soldivo fund na bibigay nila sa inyo sabi nila, for free, pero babayaran nyo yun pa rin, kasama na yun sa membership fee, 1,000 pesos para sa mutual funds ng Soldivo fund. Sino ba ang major stockholders ng Soldivo Fund? Salamat nga pala sa isang subscriber na nag-point out nito. IMG, Kaiser, at yung CEO ng RFP, yung Registered Financial Planners na dun din nila fina-funnel yung mga members ng IMG to be certified, diba? So, parang isang ecosystem lang sila, nagre-referan lang sila. So, sasabihin niya, hindi mo lang naman kinalaman dito yun, ganyan-ganyan. So, it's a sales funnel, which is legal, but like what I said, I don't like the conflicts of interest. 50. Environment. Sabi ng mentor ko, who you spend time with becomes who you are. Gusto mong maging masaya, pero mga tao na kapaligid sa'yo o minsan ang pinakikinggan mo ay puro negative, magiging miserable ang buhay mo. Hindi ka mahilig sa chismis, pero puro chismoso at chismosa at sinasamahan mo, magiging chismoso at chismosa ka din. Gusto mong makaipon, pero lagi ka sumasama sa mga taong baldas at walang pangarap sa buhay, magiging magastos ka din at pwedeng malubog ka din sa utang. So, tama naman siya kasi talagang importante yung environment mo. So, halimbawa, yung sinasamahan mo, puro mga sinungaling at nagsisinungaling pa sa mga lawsuit nila, magsisinungaling ka rin sa mga lawsuit mo. Tapos, halimbawa, yung mga sinasamahan mo is yung mga nagpaplano ng mga mob attack sa isang government Facebook page na tumutulong sa mga taong magkaroon ng trabaho at mga senior citizens na mga kailangan ng tulong sa pandemic. Then, yun ka rin mangyayari sa'yo. Magka-copy-paste ka ng mga defamatory at bullying at harassment messages. And then you will petition foreign government to fire a government employee. Andun pa yung pangalan mo at isa-screenshot pa yun ng government employee. Tapos isusumbong ka sa consulate ng Pilipinas at sa immigration. Yeah, kung gusto mong sumali sa mga ganong environment, then it's up to you. Tapos kung gusto mo rin ng mga environment na walang ginawa kundi bentahan ka ng mga motivational tools, ng mga books, ng mga pwede mo naman actually makuha ng libre, lahat na lang ng galaw mo, magbabayad ka. Yeah, then go for it. That's the environment you want. Kasi parang counterproductive lang na gusto nila mag-ipon ka, pero kung ano-anong binibenta sa'yo. Pero, kung mga tao na kapaligid sa'yo ay positive, matipid, marunong mag-ipon, mag-invest at nagne-negosyo, magiging payaman ka rin.
Yan ang environment natin sa IMG. IMG is a community of savers, investors, and entrepreneurs. Actually, ang environment nila sa IMG, in my opinion, is a culty environment kasi they don't like critics, they sue critics, they silence critics imbis na i-address nila. So, it's very culty kasi ganun talaga yung ginagawa ng mga, usually ng mga cult, they silence critics. Marami kang kasabay sa financial journey mo. Mas masaya at mas mabilis mo rin maabot ang mga pangarap mo. Magkakaroon ka din ng mga mentor sa IMG. Actually, mas slowly mong mahukasan, nakikita mo nga dun sa chart na ginawa ko. Mas slowly, lalo na kapag nag-invest ka sa mga insurance at mutual funds na subpar, mga high fees. Ewan ko kung saan yan nakuha yun. Wala naman silang data na yung mga member ng mga IMG is mas malaki yung mga kinikita sa mga normal na investors tulad natin, outside investors. Kaya nga mas okay rin na bibigyan nga ng evidence yung mga sinasabi nila. Kasi para makikita natin, if I see na totoo naman yung mga sinasabi nila, then why not? Pero they chose to just threaten me and sue me. So, ganun din naman yung mangyayari dun eh. Kasi once i-enforce nila yun sa Pilipinas na lawsuit, dito sa US, yun din yung hihingiin ng lawyers ko. So, ihanda nyo na ang financial data nyo, IMG. At kapag binigay nila sa akin yun, it's gonna be public at pag-uusapan natin. Isa-isahin natin, hihimay-himayin natin. So, ayan na naman yung mga success stories nila at yung mga dramatic music. Nakikita nyo naman, oh my God, dramatic. I'm very happy for them kung nakatulong sa kanila yung IMG. Pero, sa tingin ko, kung talagang naging successful sila dahil sa sarili nila, hindi dahil sa IMG. They would have still been successful kahit wala yung IMG. Actually, maybe more successful. Ang pangit talaga sa MLM is ganito yun, medyo double standard kasi kapag naging successful ka, it's because of IMG. Pero katulad ng 99% ng mga nalulugi sa MLM, kapag hindi ka naging successful, sasabihin nila kasi tamad ka dahil sa'yo. Pero kung may system na naman sila at sumunod ka naman sa system at nawalan ka pa rin ng pera, hindi ba dahil yun sa IMG? Parang ano ba talaga? IMG ba? Or ikaw? Yung second part, mahaba kasi to 30 minutes. So, pag-uusapan natin yung second part next week. Kagaya ng dati, if you like this video, please hit the like button. Pag naka 1,000 likes ng video na to, ay pipili akong 2 tao that will win 1,000 pesos. Ang word of the day natin is IMG debunk. Yung special guest natin, kung hindi siya pa nakikita, pipicturean ko na lang, is nakatulog na sa table. Ito yung picture niya. Sobrang cute. Malapit na magpasko. Hopefully, makagawa ako ng mga video. Medyo busy dahil nga sa mga Christmas shopping, sa mga holidays. Tapos nyo na ba yung Christmas shopping nyo? Huwag kayong masyadong gumastos. Tatandaan nyo, kung bibili kayo ng mga regalo, hindi kailangang mahal. Basta from the heart. At usually, ako na-appreciate ko pag mga personalized yung mga regalo sa akin. Last year, nagbigay ako ng idea kung paano yung portfolio ko. This year, bibigyan ko kayo ng update ng portfolio namin. Another surprise for you is next year, magre-react na rin ako sa mga Pinoy fake gurus. At titingnan natin ano ba talaga yung mga red flags ng mga fake gurus. Yung mga fake gurus, yun yung mga motivational speakers, yung mga nakikita nyo sa mga commercial na yayaman daw kayo, yung mga nagbebenta ng mga mamahaling courses, totoo ba yung mga course nila. So, abangan nyo yan. Shoutout nga pala kay Jem. Nakilala ko siya kanina sa isang family party at I was so happy meeting her.
Actually, natutuwa ako kapag nilalapitan ako ng mga nanonood na channel ng Invested Lifestyle Community at sinabi nga niya sa akin na nakatulong sa kanya yung mga videos ko. Talagang nakakataba ng puso. Kung makita niyo ako naglalakad-lakad, mag-hi lang kayo sa amin ni Boy Power. Nako, ang problema lang, warning lang, napakadaldal ko. At dadaldalin ko kayo ng mga 30 minutes to 1 hour. Nakakatuwa lang na may mga tao talaga na naapektuhan positively ng mga video na to. So, kung may natutunan na naman kayo sa video na to, please hit the like button, subscribe, and share this video para marami pang matulungan. Lagi nating sinasabi, the only people mad at you for telling the truth are people who are living a lie. Bye!